King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 237. Una sa Alliance Banquet. Una. Ang mga ekspresyon ng mga tao mula sa Ancient Shrine ay agad na nagbago sa ikalawang pagkatalo ni Lintong. Ang palitan sa pagitan ni na Zhao Feng at Lintong ay wala pang 10 paghinga at walang nakakakita sa nangyari. Laging tinatalo ni Lintong ang kanyang mga kalaban sa isang sulyap. Kahit nakaharap niya si Kang Yuyo, isang sulyap lang ang ginamit niya at kahit natalo siya, maaaring magbago ang labanan sa isang pag-iisip lang. Sa pagkakataong ito, si Lintong ay natalo ng mas kakilakilabot kaysa dati, na natalo sa kanyang sariling kakayahan. Higit pa rito, gumamit lamang si Zhao Feng ng isang sulyap para talunin siya. Paano magkakaroon ng ganyang eye-power bloodline? Napakalakas na pinagmumulan ng mental energy. Secret technique para kopyahin ang kalaban. Hindi malinaw ang kamalayan ni Lintong, na parang hindi niya natanggap ang resultang ito. Masyadong malaki ang pagkabigla na ibinigay sa kanya ng espiritual na mata ni Zhao Feng. Isang sulyap lang ay nabasag na ang kanyang heavenly absent eye na ilusyon sa kaisipan at sa ilang paghinga, kinopya na niya ang kanyang teknik. Higit pa rito, ang kanyang kalaban ay halos ganap na nababanat sa mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip at ang kanyang kadugo ay wala sa harap nito. Si Zhao Feng ang nanalo. Nang marinig ang anunsyo ng mga hurado, tila nagising si Lintong at matalim siyang tumingin kay Zhao Feng. Sa mga unang hakbang, naramdaman niya ang bloodline ng mata mula kay Zhao Feng na pumipigil sa kanyang bloodline at nagpanginag. Si Lintong ay natigilan noon at ito ang nagpasiklab sa kanyang layunin sa pakikipaglaban. Ngayon lang naintindihan ni Lintong na hindi mali ang pakiramdam mula sa kanyang bloodline. Ang maraming sulyap mula sa karamihan ay dumapo sa mukha ni Zhao Feng habang siya ay lumalabas sa arena. Ang mga paningin na ito ay naglalaman ng pangunahing takot at pag-iingat, ngunit ang ilan sa mga ito ay may mga kislap ng lamig at layunin ng pagpatay. Hindi ko siya dapat hayaang mabuhay. Lalong lumakas ang senyales ng panganib sa puso ni Haiyun Master. Mula pa noong Floating Crest Trial, si Zhao Feng ay nagmature na hakbang at sinimulang pilitin siya. At ngayon, inihayag ni Zhao Feng ang kanyang talento at kapangyarihan sa bloodline. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung hahayaan niyang lumaki si Zhao Feng? Kasabay nito, napagtanto ni Haiyun Master na siya ay nalinlang ni Zhao Feng. Ang huli ay napakabata at maaaring magkaroon ng ganoong estado ng pag-iisip. Alam niyang itago ang kanyang sarili ng napakatagal. Ito ay hindi isang bagay na mayroon ang iba sa kanyang edad. Sa pag-iisip hanggang dito, ang puso ni Haiyun Master ay naging mas malamig. Napakalakas ng eye bloodline ng brat na iyon. Ito ang bane ng ating Ancient Shrine. Kung hindi natin siya magagamit para sa ating sarili, dapat natin siyang patayin. Tinalakay ito ng mas matandang henerasyon ng Ancient Shrine. Napakasensitibo ni Zhao Feng at nararamdaman niya ang mga emosyon sa enerhiya ng pag-iisip sa malapit. Natawa siya at iniskan ang audience. Shua. Ang mga puso ng mga kumakatawan sa mga disipulo ay parang sinaksak ng ang espiritual na mata ng Diyos ay tumingin sa kanila. Ang mga may masamang plano sa kanilang isipan ay nabahala. Sa Cloud Sword Clan, hindi ko akalain na matatalo niya si Lintong ng ganoon kadali. Naka-crossleg si Kang Yuyo sa lupa na may maputlang mukha at matamang pinagmamasdan ang arena. Nasa likuran niya ang 3 elder sa True Spirit Realm na nagbuhos ng kanilang enerhiya sa kanyang katawan. Naintindihan ni Yuyo ang Seed of Sword intent sa bingit ng pagbagsak ng kanyang malay. Sa oras na iyon, napakahina na niya at ang huling pag-atake ni Lintong ay nagdulot sa kanya ng pinsala. Bumantong hininga ang isang elder ng Cloud Sword Clan. Sa kabutihang palad, binigyan namin siya ng isang mahalagang mind-cleansing spiritual pill na medyo makapagpapagaling sa halos lahat ng kanyang mental energy. Ang problema lang ay may bitek siya sa kanyang pag-iisip, na mag-iiwan ng malinaw na depekto kung ang kanyang binhi ng layunin ng espada ay mabilis na gumaling. Nag-aalala ang Cloud Sword Clan Master. Walang sino man ang nakagawa ng pinsala kay Kang Yuyo, ngunit ang mental na kapangyarihan ni Lintong ay hindi madaling harapin. Gamit ang mga salita ni Lintong, si Kang Yuyo ay nakakulong sa loob ng isang ilusyon sa loob ng 20 oras. Hindi maisip ang sakit na mararanasan sana niya. Ang Seed of Sword intent ay mas mahalaga pa kaysa sa spiritual pill.
Ang mental energy ni Zhao Fang ay mas nakakatakot kaysa kay Lintong. Sa tingin ko, dapat na tayong sumuko sa labanan ni Yuyo at Zhao Fang. Hindi pwede. Ang Cloud Sword Clan ay ang nangunguna sa clan sa Alliance. Paano natin tatalikuran ang kaluwalhatiang ito? Higit pa rito, hindi ganoon kadaling sumuko si Yuyo. Naiintindihan ni Yuyo ang Seed of Sword Intent. Hanggat kaya niyang i-block ang unang round ng mental energy ni Zhao Fang, kailangan lang niya ng isang espada para mapagpasyahan ang tagumpay. Sa puntong ito, ang Cloud Sword Clan ay nagtatalo sa kanilang mga sarili. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila mas malaki ang posibilidad na manalo ni Kang Yuyo, na may hindi bababa sa 70% pagkakataon. Ito ay dahil ang Seed of Sword Intent ay may kakayahang maglaslad sa kawalan at ang mental energy ni Lintong ay nabawasan sa wala nito. Ngunit ang problema ay ang isip ni Kang Yuyo ay nasugatan at ang binhi ng layunin ng espada ay kailangang patatagin. Kung normal lang na kalaban, di bale. Ngunit ang lakas ng pag-iisip ni Zhao Fang ay hindi nasusukat at kahit isang taong kasing lakas ni Lintong ay madaling natalo niya. Kahit na naintindihan ni Kang Yuyo ang Seed of Sword Intent, kailangan niyang aminin na siya ay isang mahirap na kalaban. Clan Master, Master, Elders. Nakapagdesisyon na ako. Bilang isang cultivator ng espada, ang isa ay dapat palaging sumulong. Higit pa rito, nais kong makakuha ng unang pwesto sa Alliance Banquet. Ang mukha ni Kang Yuyo ay mapagpasyahan at puno ng paniniwala. Ang kanyang aura ng espada ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng mga kalapit na espada. Sa Finals Arena, nagpatuloy ang mga laban. Pagkatapos ng ikawalong round, isa lang ang mahalaga. Ang ikatlong pwesto, ikaapat na pwesto, ikalimang pwesto. Halos kumpirmado na ang mga rangkang na ito. Ang tanging bagay na nais malaman ng lahat ay kung sino ang aakyat sa tuktok. Una sa Alliance Banquet. Ito ay isang maluwalhating posisyon sa alinman sa 13 clans. Ito ay isang sandali na itatala sa kasaysayan. Mula kay Kang Yuyo at Zhao Fang. Sino ang mauuna? Ang paksang ito ay madalas na pinag-uusapan sa pagitan ng 13 angkan. Mas malaki ang posibilidad na manalo ni Kang Yuyo dahil naiintindihan niya ang Seed of Sword Intent. Walang sino man sa ilalim ng True Spirit Realm ang makatiis sa isang espada niya. Ngunit si Kang Yuyo ay tila nasugatan pagkatapos makipaglaban kay Lintong. O kung hindi, bakit may 3 elder na magpapagaling sa kanya? Ang tunay na lakas ni Zhao Fang ay hindi pa kumpirmado. Sa tingin ko ang laban na ito ay maaaring pumunta sa alinmang paraan. Bagamat nagpapatuloy pa rin ang mga labanan, ang karamihan sa mga tao ay nagmamalasakit lamang sa unang lugar. Sa wakas, sa ika-10 round ng mga laban, tinanggap ng Alliance Banquet ang pinaka-pinnacle battle. Kang Yuyo laban kay Zhao Fang. Ang nakatatandang henerasyon sa True Spirit Realm at kumakatawan sa mga disipulo ay lahat ay umaasa sa labanang ito. Walang ekspresyong naglakad si Zhao Fang papunta sa arena. Medyo mabagal si Kang Yuyo at mula sa mga manonood, parang naka-recover na siya. Ang Sagetsit ng Sword Intent sa kanyang mga mata ay naging dahilan para hindi makatingin sa kanya ng diretso ang iba. Naunawaan ni Kang Yuyo ang Seed of Sword Intent at ang isang sulyap mula sa kanya ay maaaring makabasag ng kumpiyansa at layunin ng labanan mula sa mga cultivator ng 6th at 7th Sky. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kalakas ang layunin ng espada. Ang Sword Intent ay naglalaman ng paniniwala ng sword at ang kapangyarihang ito ay ipinakita sa pamamagitan ng mental na enerhiya upang hiwain ang kawalan. Nang humakbang si Kang Yuyo sa arena, ang kanyang Sword Intent aura ay nakondensed sa pinakamataas na antas. Nagkaroon ng paniniwala ng laslas sa lahat ng bagay at singilin pasulong. Ang kakaiba ay hindi agad umatake sina Zhao Fang at Kang Yuyo. Matapos labanan si Lintong, naunawaan ni Kang Yuyo na ang mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip ay mas mabilis kaysa sa pisikal na pag-atake. Higit pa rito, ang kanyang Seed of Sword Intent ay gagamitin lamang kapag lumabas ang mental energy attack ni Zhao Fang, pagkatapos ay haharange niya ito at pagkatapos ay magpapas siya sa labanan gamit ang isang espada. Kang Yuyo, hindi pa lubusang naghihilom ang sugat ng iyong isip. Sa ilalim ng hindi matatag na enerhiya ng pag-iisip, ang iyong Seed of Sword Intent ay hindi matatag at maaari itong maging kritikal.
Tumayo si Zhao Fang habang nasa likod ang kanyang mga kamay at ngumiti. Hindi agad siya umatake. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Fang kay Kang Yuyo. Kahit na naiintindihan na ng huli ang Seed of Sword Intent, nanginginig pa rin ang puso niya nang makita niya ang God's Spiritual Eye ni Zhao Fang. Isa itong mata na tila sinusuri ang lupa. Ang mata na ito ay nagbigay sa kanya ng pressure na ilang beses na mas malaki kaysa sa Heavenly Absent Eye ni Lintong. Naninigas ang dugo ni Kang Yuyo at ito ay dahil wala siyang bloodline power. E ano ngayon? Kahit sa sitwasyong ito, naniniwala ako na kaya kitang talunin ng isang espada. Lumakas ang aura ng espada ni Kang Yuyo at bahagyang nanginig ang kanyang berdeng espada. Ito ay isang paniniwala na kaya niyang manalo sa isang espada. Matapos maunawaan ang Seed of Sword Intent, ang lakas ni Kang Yuyo ay tumaas sa ibang antas. Sa kabuuan ng 13 clan disciples, walang sino man ang may kumpiyansang makakahadlang sa isang espada niya, kasama si Zhao Fang. Ikaw ay mali. Walang sino man ang nanakit sa akin mula nang magsimula ang Alliance Banquet. Maging si Lintong ay madaling natalo ko ng bahagya kang nanalo at nasugatan bilang resulta. Lumakas ang hangarin ni Zhao Fang sa pakikipaglaban. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay kumikislap na may asher na liwanag at naging matalim, na parang siya ang hari na sinusuri ang kanyang mga posisyon. E ano ngayon? Nalaman ni Kang Yuyo na ang paniniwala at kumpiyansa ni Zhao Fang ay tumataas at sumasalungat sa kanyang Seed of Sword Intent. Hindi mo magagawa ang kaya kong gawin. Nangangahulugan ito na ikaw ay kritikal na may depekto. Kumpiyansa na sabi ni Zhao Fang. Huminto si Kang Yuyo, ngunit pagkatapos ay tumawa siya sa pangaalipusta. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Zhao Fang ay naging sanhi ng pagyanig ng kanyang puso. Lahat ng iyong lakas ay makikita ng aking mga mata. Gayunpaman, wala kang alam sa aking tunay na lakas at pamamaraan. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ay kumikislap na may asher na liwanag at bawat salita, bawat tunog at maging ang bawat hininga ay may mahiwagang kapangyarihan dito. Sa ilalim ng pagsasara ng espiritual na mata ng Diyos, ang katawan ni Kang Yuyo ay nanigas. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang lahat ng kanyang sikreto at ito ang dahilan kung bakit hindi siya agad nag-slash out. Yuyo, huwag kang magpapaapekto sa mga sinasabi niya. Sinusubukan niyang sirain ang kapintasan sa puso mo. Huwag mo siyang pakinggan. Dahil nabunot mo na ang iyong espada, talunin mo siya sa iyong walang kapantay na paniniwala. Ang nakatatandang henerasyon ng Cloud Sword Clan ay nababalisa. King of Gods, Kabanata 238. Una sa Alliance Banquet, ikalawa. Hindi nahirapan ang mga nanonood na makita na sinisira ni Zhao Fang ang kumpiyansa ni Kang Yuyo. Sa ilalim ng paglock ng God's Spiritual Eyes, ang bawat salita ni Zhao Fang ay naglalaman ng mental energy na pumasok sa isip ng kanyang kalaban. Kasabay nito, ang kanyang sariling kumpiyansa at layunin sa labanan ay patuloy na tumataas. Ang mga simpleng salita ay naglalaman ng ganap na paniniwala. Ang hindi masusukat na lakas ni Zhao Fang ay nakatatak sa isip ni Kang Yuyo. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng kanyang Seed of Sword Intent ay pinaghigpitan. Ito ang pakay ni Zhao Fang. Kahit sinong cultivator ng espada ay may malakas na paniniwala sa Tao of Sword. Kung ang isa ay wala nito, hindi nila maaaring paikliin ang binhi ng layunin ng espada. Sa puso ni Kang Yuyo, walang nakapidyo sa kanyang isang espada. Ang paniniwalang ito ang nagpapataas ng kapangyarihan ng kanyang espada ngunit sa pamamagitan ng paggamit ni Zhao Fang ng God's Spiritual Eye at Mental Energy Technique, nawala ang paniniwala ng Seed of Sword Intent ni Kang Yuyo. Ang pagpapahina sa kalaban ay kapareho ng pagtaas ng kanyang sariling pagkakataong manalo. Ang labanan sa pagitan ng mga eksperto ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan ng labanan. Naglalaman din ito ng karanasan, mga trick, mindset, kalooban at higit pa. Sa tingin mo ba alam mo kung gaano kalakas ang Seed of Sword Intent? Pumalakpak si Kang Yuyo ng malakas at pinaandar ang kanyang sword aura para idiin ang isip at katawan ni Zhao Fang. Malinaw niyang alam ang kahulugan ni Zhao Fang ngunit medyo naapektuhan pa rin siya at ginamit niya ang kanyang paniniwala at kumpiyansa upang labanan si Zhao Fang. Jiang. Ang berdeng talam ay hinugot mula sa kaluban nito at tila may talas na lumitaw sa hangin, na nakalok kay Zhao Fang. Hihihi,
Tingnan natin kung kaya mong tapusin ang laban gamit ang iyong isang espada. Si Zhao Feng ay tumawa ng may kumpiyansa at ang kanyang Yin Shadow Cloak ay pumutok sa hangin, na naging dahilan upang ang kanyang figure ay mas malabo kaysa dati. Sa oras na ito, ang aura ng espada ay sumugod kay Zhao Feng. Si Kang Yuyo ay hindi pa nalalaslas gamit ang kanyang espada at ang di nakikitang kapangyarihan mula sa kanyang binhi ng espada ay nagtangkang tumusok sa kanyang kaluluwa. Kung ito ay ibang tao, ang aura na ito lamang ang dudurog sa kanilang isipan at iiwan sila sa lakas ng labanan. Ngunit si Zhao Feng ay malamig na tumayo, hindi natinag. Cloud Heaven Sword Slash. Isang liwanag ng sword intent ang kumislap sa mga mata ni Kang Yuyo habang ang berdeng talon ay naglaslas sa hangin, nag-iwan ng magandang guhit na parang bahaghari. Tuk! Tuk! Ang mga array sa hangin ay butas-bukas. Ang pag-atake na may Seed of Sword Intent ay mas malakas kaysa sa mga pag-atake na ginamit noon ni Kang Yuyo. Naabot nila ang isang buong bagong antas. Dati noong hindi pa naiintindihan ni Kang Yuyo ang buto ng Sword Intent, walang nakapidyo sa isang atake ng espada niya at ngayon ay mayroon na siyang Seed of Sword Intent. Napagpasyahan ang tagumpay o pagkatalo dito. Huminga ng malalim si Zhao Feng habang ang kanyang kaliwang mata ay nakalock kay Kang Yuyo at sumabog ang kanyang bloodline power sa sandaling bago siya atakehin. Weng! Isang malabong asher na dugo ang naglakbay sa kanyang katawan at lumitaw ang isang malasalaming tato. Tila ito ay mula sa sinaunang panahon, matanda at marangal, na may ilang mga damdamin ng kasamaan dito. Ang kanyang dugo at mga buto ay naglabas ng isang hindi nakikitang aura na naging dahilan upang ang mga kalapit na disipulo ay hindi mapalagay at pinalamig ang kanilang dugo. Ito ay lalo na para sa mga may mga bloodline. Naramdaman ni na Zhao Yufei, Lintong at iba pa na nanginginig ang kanilang mga bloodline. Sa sandaling iyon, ang mga katangian ni Zhao Feng ay tumaas ng husto at tila siya ay pinoprotektahan ng isang misteryosong kapangyarihan. Ano itong bloodline power? Ito ay napakaluma at marahil ay nagmula sa sinaunang panahon. Kung mas matanda ang bloodline, mas malakas ang ninuno noon. Ngunit sa kabilang banda, mas mahina ang kadalisayan ng bloodline at mas mababa ang pagkakataong mamanahin ito. Napabuntong hininga ang mga misteryosong figure mula sa Iron Dragon Country. Ang kapangyarihan ng bloodline ay napakabihira sa 13 clans at minsan lang sila lumitaw ng isang beses bawat 1,000 taon. Ngunit ang mga taong ito ay tila mas naiintindihan ang tungkol sa kapangyarihan ng bloodline. Break. Ang asher na buhok ni Zhao Feng ay umihip sa hangin at ang kanyang mga kilay ay naging asher. Kasabay nito, ang asher-colored glass na parang tato ay nagbigay ng liwanag. Isang invisible aura of power ang napalitan ng mental energy sound attack mula sa sigaw ni Zhao Feng. Ang material na itim na buhangin ay unti-unting nabasag. Sa himpapawid, isang singsing ng liwanag ang bumaril kay Kang Yuyo. Ito ay hindi lamang isang simpleng mental energy technique. Naglalaman ito ng God's spiritual eye ni Zhao Feng at ang misteryosong kapangyarihan mula sa kanyang bloodline. Sa sandaling iyon, isang maliwanag na asher na ilaw ang mabilis na umikot sa mata ni Zhao Feng at ang asher abyss ay tila umabot sa hangin. Hong Long Long. Naramdaman lang ni Kang Yuyo ang pagyanig ng langit at kung hindi dahil sa lakas ng kanyang espada, ang puwersang iyon ay agad na nagpaubo sa kanya ng dugo. Isang liwanag ng banal na espada ang namuo sa kanyang mata at nabangga ito sa asher abyss sa mata ni Zhao Feng. Ang bilis ng palitan na ito ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa mental na enerhiya. Ang sword intent aura ni Kang Yuyo ay agad na nawala ng higit sa kalahati. Ang Seed of Sword Intent ay pinaliit ng kanyang paniniwala sa espada. Nang mawala ang kapangyarihang ito, nawala ang talas ng kanyang espada. Hindi maganda, hindi matatag ang Seed of Sword Intent ni Yuyo. Ang bloodline power ng brat na iyon ay higit pa sa mental energy side at naglalaman ito ng kapangyarihan na katulad ng Sword Intent. Nagbago ang ekspresyon ng mga elder ng Cloud Sword Clan. Ang mas naging espesyal nito ay ang mga aksyon ni Zhao Feng ay nangyari lamang sa sandaling bago naganap ang mga pag-atake ni Kang Yuyo. Ang kanyang biglaang paggalaw ay hindi nagpatalo sa sword intent ni Kang Yuyo ngunit natigil ito sa kanyang paggalaw sa kalagitnaan, na naging dahilan upang manginig ang kanyang isip. Shoo! Isang sword light ang kumislap sa hangin na parang bahaghari patungo kay Zhao Feng.
Ang mga nasa 7th sky ng Ascended Realm ay malamang na hindi ito maiiwasan. Gayunpaman, sa ilalim ng pagkakalak ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang, nakita niya ang tinatayang direksyon ng espada sa sandaling laslas ni Kang Yuyo. Ang ruta ng mga espada ay nakita sa 100 beses na mas mabagal na bilis sa kanyang mata. Ngunit ang espada ni Kang Yuyo ay naglalaman pa rin ng kaunting buto ng sword intent na nakakulong sa paningin nito kay Zhao Fang. Weng. Ang malasalamin na tato sa katawan ni Zhao Fang ay nagbigay ng liwanag at tila nagpapataas ito ng kanyang mga depensa. Kahit na walang pagtaas sa depensa, maaaring baliwalain ni Zhao Fang ang karamihan sa lakas ng layunin ng espada gamit ang kanyang mental na enerhiya. Ang pinakamahalagang hakbang ni Zhao Fang ay natapos na. Sa pagpapababa ng sword intent power ni Kang Yuyo, nangangahulugan ito na ang kanyang opensa ay kapansin-pansing bababa. Lightning Wind Destruction. Ang Asher Lightning ay kumislap sa paligid ng katawan ni Zhao Fang at bumuo ng isang malaking ipoipo na dumurog sa lahat sa loob sa kawalan. Boom! Ang ipoipo ng kidlat ay nakipagsagupaan sa pag-atake ng espada at ito ay sumabog, na lumikha ng isang malaking itim na butas sa entablado na napakalalim na ang ilalim ay hindi makita. Ang gayong kahangahangang mapangwasak na kapangyarihan ay nagulat sa mga manunood. Mahirap isipin na nagmula ito sa isang tao sa Ascended Realm. Q. Isang malabong asol na figure ang kumislap sa hangin. Lumayo si Zhao Fang sa sandaling nataman niya ang ulo. Ngunit kahit noon pa man, tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig at isang sugat na napakalalim na makikita ang buto sa kanyang balikat. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang opensa ni Kang Yuyo. Kailangang malaman ng isa na ang Lightning Wind Palm ni Zhao Fang ay umabot na sa rurok ng 6th level at ang kanyang bloodline power ay ganap na nabuksan. Maging si Ouyut Ian, na may matinding depensa, ay matatalo niya sa isang palad. Ngunit gayunpaman, nagtagumpay si Zhao Fang sa pagpapakalat ng espada ni Kang Yuyo at ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Hanggat nangyari ang hakbang na ito, ang tagumpay ay halos kay Zhao Fang. Sa sandaling ito, muling pinalalakas ni Kang Yuyo ang kanyang Seed of Sword Intent. Ang mahiwagang kapangyarihan ni Zhao Fang ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Bilang isang cultivator ng espada, ang kanyang forte ay opensa at ang kanyang pinakamalakas na espada ay hinarang ng kalaban. Higit pa rito, ang lamig ng pagkakaroon ng lahat ng bagay na nakikita sa pamamagitan ng bomb alot sa kanyang isip. Masyadong perpekto ang timing mula kay Zhao Fang noon. Hindi pa huli o masyadong maaga ngunit sa sandaling iyon ay umatake siya. Naramdaman pa ni Kang Yuyo na ang kanyang ruta sa pag-atake ay nakita ng kalaban. Kang Yuyo. Ang katotohanan na hindi ka nanalo sa isang espada ay nangangahulugan na nawalan ka ng pagkakataong manalo. Ang figure ni Zhao Fang ay kumislap sa hangin sa gitna ng mga arko ng kidlat at lumundag patungo kay Kang Yuyo. Hinawakan ng huli ang kanyang berdeng espada at napagtanto na hindi niya nakikita si Zhao Fang. Sa Seed of Sword Intent lamang siya nagkaroon ng pagkakataon. Sa sandaling ito, ang bloodline ni Zhao Fang ay ganap na na-activate at gamit ang Yin Shadow Cloak, ang kanyang Illusion Fish Lining Arc Step ay umabot sa pinakamataas na bilis. Ito ay hindi lamang tungkol sa bilis. Ang kasanayan ay naglalaman ng salitang ilusyon at sa ilalim ng paggamit ng mental energy mula sa God's Spiritual Eye, maaari nitong linlanggan ang kalaban. Gayunpaman, nang gamitin ni Kang Yuyo ang kanyang Seed of Sword Intent, nagawa pa rin niyang i-lock si Zhao Fang at atakihin siya. Hihihi, huli na. Isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw sa kanyang tenga. Inikat ng kidlat si Zhao Fang at siya ay parang isang Diyos ng kidlat na bumaba. Biglang lumakas ang kanyang bilis habang umaarangkada siya. Kakalahati pa lang ay naglaslas si Kang Yuyo bago ang isang mental energy attack mula sa God's Spiritual Eye ni Zhao Fang ay gumuho sa kanyang binhi ng sword intent. Kasabay nito, umalangaw-ngaw ang kulog sa kanyang mga tainga na siyang nagpang-inig sa kanyang dugo. Bahagyang namamanhid ang katawan ni Kang Yuyo nang namuo ang takot sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Mula pa sa kanyang landas ng paglilinang, dinurog niya ang bawat tao sa ilalim ng kanyang mga paa gamit ang kanyang espada at walang sinuman sa nakababatang henerasyon ang maaaring lumaban sa kanya. Ang kanyang pangalawang espada ay hindi nagawang magwasak. Sa buong labanan, isang espada lang ang ginamit ni Kang Yuyo at nang makalapit na si Zhao Fang,
natapos na ang laban. Kung ang offense power ni Kang Yuyo ay itinuturing na 10, ang kanyang depensa at paggalaw ay hindi lalampas sa 6. Sa kabilang banda, ang opensa, depensa, paggalaw at mental na enerhiya ni Zhao Fang ay nasa 8. Naramdaman na lamang ni Kang Yuyo ang isang malaking pinagmumulan ng kidlat mula sa ibabang kalahati ng katawan pataas. Natunaw ng kidlat na ito ang sword intent na kaka-condensed, tinamaan siya ng kidlat sa balikat. Ang mahinang depensa ni Kang Yuyo ay hindi napigilan ang pagdagsa ng kidlat, kaya't agad siyang nagluwa ng dugo at nahimatay. King of Gods, Kabanata 239. Pinakamataas na gantimpala. Ang nangungunang labanan ng Alliance Banquet ay napagpasyahan sa isang hakbang. Ang Opsiba ni Kang Yuyo ay hindi pa rin makayanan, ngunit siya ang natalo. Paano ito posible? Napakadaling nanalo ni Zhao Fang. Isang galaw lang. Pakiramdam ko ay sinasadyang matalo ni Kang Yuyo. Karamihan sa mga kinatawan ng mga disipulo ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Sa hitsura, tila napakadali ni Zhao Fang na nanalo. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi siya nasusukat at tila may tiwala siyang mananalo. Nagbigay ito ng pakiramdam sa iba na sinasadyang nawala si Kang Yuyo. Ngunit sa katotohanan, nanalo si Zhao Fang sa laban na ito dahil sa swerte. Ang anumang pagbabago ay maaaring magresulta sa pagkatalo niya ni Kang Yuyo sa isang galaw. Kaunti lang ang nakakakita ng palitan. Nakakalungkot. Si Kang Yuyo ay may mahigit 70% na pagkakataong manalo, ngunit siya ay natalo pa rin. Ang isip ni Kang Yuyo ay may ilang mga pinsala dito at ang Seed of Sword Intent ay hindi matatag. Kaya ang pagkatalo. Napabuntong hininga ang mga nakatatanda ng Cloud Sword Clan. Masyadong nakakabigo ang labanan ni Kang Yuyo. Siya ay nagkaroon ng lakas upang manalo ay natalo. Nakikita ng mga nasa True Spirit Realm ang salik ng pagpapasya. Sa simula, gumamit si Zhao Fang ng mga salita para masira ang kumpiyansa ni Kang Yuyo. Una, kayang kontrolin ng espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ang bawat galaw ni Kang Yuyo at suriin ang kanyang mga lihim. Pangalawa, hindi mapipigilan ang mental energy, ang isip ni Kang Yuyo ay nasugatan na at ang kanyang binhi ng sword intent ay hindi matatag. Nangangahulugan din ito na nahawakan na ni Zhao Fang ang kahinaan at kapintasan ni Kang Yuyo sa simula pa lang. Ito rin ay ang God's Spiritual Eyes, forte at kapag ginamit ng may mental energy, na-double ang epekto. Kahit na naiintindihan ni Kang Yuyo ang layunin ni Zhao Fang, napilitan pa rin siyang i-condense ang kanyang binhi ng espada na balak gumanti. At ito rin ay nasa plano ni Zhao Fang. Ang huli ay nayanig ang kumpiyansa ni Kang Yuyo at nawasak ang kanyang Seed of Sword Intent sa sandaling siya ay gumawa ng kanyang pag-atake. Ang ikalawang hakbang ay batay sa katotohanan na ang unang hakbang ay nagtagumpay. Ang kawalang ingat ay naging dahilan upang mabaigo muli si Kang Yuyo at ang kanyang buto ng sword intent ay nabawasan ng higit sa kalahati at ang kanyang strike ay naputol din. Siyempre, nakakagulat din ang kapangyarihan ng God's Spiritual Eye ni Zhao Fang at ang kanyang bloodline power. Sa kritikal na sandali, sinira niya ang Seed of Sword Intent ni Kang Yuyo at binayaran ang halaga ng pagkakasugat niya para harangin ang espada ni Kang Yuyo. Sa ganitong paraan, balanse ang panig ng tagumpay kay Zhao Fang. Ang unang ilang hakbang ay ang pag-alog sa paniniwala at pagtitiwala ni Kang Yuyo. Matapos hadlangan ang kanyang welga, nagbago ang buong sitwasyon. Nang i-condense ni Kang Yuyo ang kanyang pangalawang strike, madali itong naalagaan ni Zhao Fang. Nang malapit na si Zhao Fang, napagpasyahan ang tagumpay. Ang mga sword cultivator ay naglalayon ng Opsiba, upang masira ang 10,000 kasanayan gamit ang isang espada. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng mga pag-atake, sila ay nakahihigit sa mga may parehong paglilinang. Ngunit lahat ng bagay ay may mga kahinaan. Bukod sa Opsiba, ang mga sword cultivator ay mahina sa lahat ng bagay. Ang mundo ay may napakaraming mahiwagang kasanayan na hindi kayang ipagtanggol. Halimbawa, ang Curse of 800 Graves ay isang bangungot para sa mga nasa True Spirit Realm. Sa makatuwid, hindi maiinggit si Zhao Fang sa mga sword cultivator. Napakaraming diskarte sa mundo na maaaring agad na pumatay sa iyo. Kung hindi naiintindihan ni Kang Yuyo ang Seed of Sword Intent,
Isang kisap mata mula sa God's spiritual eye ni Zhao Feng o ng heavenly absent eye ni Lin Tong ay maaaring pumatay sa kanya. Si Zhao Feng ang nanalo. Ang hukom sa True Spirit Realm ay seryosong tumingin kay Zhao Feng. Ang dahilan kung bakit nanalo si Zhao Feng sa laban na ito ay dahil sa kanyang mindset. Maaaring sabihin na ang espada ni Kang Yuyo ay hindi kayang tiisin para sa mga nasa ilalim ng True Spirit Realm. Nang ipahayag ang resulta, nagising ang isipan ni Kang Yuyo at may maputlang mukha, malamig niyang nilock si Zhao Feng habang pinupuno ang hangin ng layunin ng espada. Naintindihan niya ang dahilan kung bakit siya natalo at nanlamig kapag iniisip ang mga panlilinlang nito. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ay nakaharap sa mga mata ni Kang Yuyo, hindi natatakot sa kanyang layunin sa espada. Sa ilalim ng pagtulak ng kanyang bloodline, ang spiritual eye ng Diyos ay tila naglalaman ng isang misteryosong kapangyarihan. Ngunit sa ngayon, hindi alam ni Zhao Feng kung paano ito gamitin at sa gayon ay pangunahing ginagamit para sa depensa sa halip na opensa. Sa sandaling ito, napagpasyahan ang nanalo. Parehong walang sasabihin sina Zhao Feng at Kang Yuyo. Bagamat nakadepende sa swerte ang tagumpay ni Zhao Feng, may potensyal sa kanila ang kanyang mga galaw. Sa mga manonood ng Broken Moon Clan, nanalo talaga siya. Hindi napigilan ni First Elder ang pananabik sa kanyang puso at nabasa ang gilid ng kanyang mga mata. Unang pwesto sa Alliance Banquet. Kinakatawan nito ang pinakamataas na karangalan sa mga junior sa lugar ng Sky Cloud Forest. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 1,000 taon na ang Broken Moon Clan ay nakakuha ng unang lugar. Dati, ang Broken Moon Clan ay nasa ilalim ng pack at kahit na mahirap para sa isa o dalawa sa kanila na makapasok sa nangungunang 20. Ngunit sa pagkakataong ito, ang unang lugar ay kabilang sa Broken Moon Clan. Sa huling 12, malamang na naabot ni Bei Moy ang nangungunang 10 at bagaman hindi nakapasok si Yang Gan sa huling 12, malamang na nasa nangungunang 20 ang kanyang pagkakalagay. Ang mga nakatataas sa Broken Moon Clan ay hindi man lang may larawan ang kanilang kagalakan. Tanging ang ngiti ni Haiyon Master ang hindi natural habang sinusubukan niyang itago ang pagkabalisa sa kanyang puso. Nangyari ang bagay na ayaw niyang mangyari. Mula pa noong Floating Crest Trial, ginawa ni Zhao Feng ang mga imposible at naging posible. Sa mga tuntunin ng talento, potensyal, kalooban, isip, si Zhao Feng ang pinakamataas na antas. Ito ay lalo na para sa mindset. Si Zhao Feng ay mas matalino kaysa sa iba sa kanyang edad. Nagkatinginan ang ibang angkan ng 13 clans at nagsimulang mag-usap. Ang mga manunood ng Cloud Sword Clan at mga manunood ng Ancient Shrine ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang kaluwalhatian ng unang lugar ay nakuha ng Broken Moon Clan na palaging nasa ibaba. Ang Lin Moon Clan ay natigilan din. Ang tatlong Moon Clans ay orihinal na isang clan at ang Broken Moon Clan ay palaging rock bottom. Kanina lang, sa 3-clan party, ginulat na ng Broken Moon Clan ang lahat. Ngunit ngayon, tila nagpipigil ang Broken Moon Clan. Pagkatapos ng labanan ni Zhao Feng at Kang Yuyo, teknikal na natapos ang Alliance Banquet. Wala nang pagtutol laban kina Zhao Feng at Kang Yuyo. Ang finals ay nangangailangan ng 12 sa bawat laban 11 laban. Sa wakas, nanalo si Zhao Feng sa lahat ng 11 laban at si Kang Yuyo ay nanalo ng 10. Nanalo si Lin Tong ng 9, natalo lamang kina Zhao Feng at Kang Yuyo. Walang alinlangan, si Zhao Feng ang hari ng Alliance Banquet sa pagkakataong ito. Hindi ako nakahabol. Bahagyang lumabo ang mga mata ni Zhao Yufei. Sa final stage, hindi man lang nakaganti si Zhao Yufei kay Zhao Feng. Ang lakas ng pag-iisip at opensa ng huli ay umabot sa pinakamataas kapag ginamit sa espiritual na mata ng Diyos. Bukod kay Kang Yuyo na may hindi makayanan na opensa, walang sino man ang maaaring magbanta sa kanya. Ngunit sa lalong madaling panahon, isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zhao Yufei. Kung hindi ko siya malalampasan, kung gayon ay gagamitin ko siya bilang aking layunin. Ito rin ay isang uri ng paniniwala. Ang kapintasan sa puso ni Zhao Yufei ay biglang nawala. Kung hindi niya malalampasan si Zhao Feng, bakit hindi na lang sundin ang puso niya at gamitin siya bilang layunin? Ang pagbabago ng puso ay muli siyang naging dalaga. Ito ay may sariling mga pakinabang at disadvantages.
Ang maganda ay wala ng kapintasan sa puso si Zhao Yufei at hanggat patuloy na bumubuti si Zhao Fang, gaganda rin ang kanyang lakas. Ngunit ang kawalan ay kung si Zhao Fang ay ganap na matalo minsan, ito ay makakaapekto rin kay Zhao Yufei dahil ginawa ng huli ang dating isang mataas na bundok at ang kanyang layunin sa buhay. Makalipas ang 2 hanggang 3 araw. Ang mga huling laban ay ganap na natapos. Una, Zhao Fang. Pangalawa, Kang Yuyo. Pangatlo, Lin Tong. 3 bituin lamang ang napagdesisyonan sa pagkakataong ito. Dahil sina Ao Yutian at Xu Zishan ay maaaring matalo kaagad ng iba, hindi na sila niranggo bilang mga bituin. Kaagad pagkatapos ay dumating ang mga gantimpala ng Alliance Banquet. Ang Alliance Banquet ay ginanap ng 13 clans at bawat clan ay kailangang magbayad ng isang bahagi ng presyo na bumubuo sa mga gantimpala. Sa madaling salita, ito ay isang sugal kung saan ang 13 clans ay naglagay ng malalaking taya. Ang panalo o pagkatalo ay nakasalalay sa paglalagay ng mga kinatawan ng mga alagad. Walang alinlang ang nanalo ang 3 nangungunang lahat. Unang lugar lamang ang nakatanggap ng shedding spiritual pill, na ang halaga ay hindi nasusukat. Malamang, ang 13 clans ay nagbayad ng napakalaking halaga upang pinuhin ang tableta na ito at sila ay nagtipon ng ilang pill masters 1 taon o 2 mas maaga upang likhain ang tableta na ito. Ang shedding spiritual pill ang pinakamalaking taya sa pagkakataong ito at walang mag-aakalang ang premyong ito ay mapanalunan ng isang hindi kilalang disipulo mula sa Broken Moon Clan. Hindi. Si Zhao Fang ay hindi na sikat. Mula nang manalo siya sa unang pwesto, ang kanyang pangalan ay naitala sa mga aklat ng kasaysayan at ang kanyang katanyagan ay kumalat sa mga lugar ng Sky Cloud Forest. Sa araw na natapos ang Alliance Banquet, ang nangungunang 10 pumunta para tanggapin ang kanilang mga reward. Nakatanggap ang unang pwesto ng Shedding Spiritual Pill at 10,000 mababang grade Primal Crystal Stones, na nagkakahalaga ng 1,000,000 substandard na Primal Crystal na bato. Bukod doon, lahat ng nangungunang 3 ay may karapatang makapasok sa Origin Core Ruins. Sa ilalim ng mga mata ng kasakiman, inggit, paninibugho at hindi pagpayag, natanggap ni Zhao Fang ang Shedding Spiritual Pill. Ang Shedding Spiritual Pill ay inilagay sa isang jade case at ang Spiritual Pill na kasing laki ng thumbnail ay purong berde na may transparent na purple sa ibabaw. Kapag ang kaso ay hinalog, ang ibabaw ng espiritual na tableta ay magiging maganda. Si Zhao Fang ay may 100% pagkakataon na maabot ang susunod na sky sa pamamagitan ng paggamit ng tabletang ito. Fenger, masyadong mataas ang presyo ng tabletang ito. Inirerekomenda kong kainin mo ito sa lalong madaling panahon upang walang mangyari na hindi inaasahan. Mataimtim na sabi ng First Elder. King of Gods, Kabanata 240. Epekto ng Shedding Spiritual Pill. Ang mungkahi ng First Elder ay nagpakilos sa puso ni Zhao Fang. Ang Shedding Spiritual Pill ay isang pinakamataas na antas sa 3 spiritual pill at ito ay itinuturing na isa sa pinakamahalaga sa lahat ng 3 pinakamataas na antas na tableta. Ang pill na ito ay hindi lamang madaragdagan ang pagkakataong makalusot sa True Spirit Realm, maaari din itong garantiya ang tagumpay ng isang sky. Sa sandaling ito, may mga nakakaalam kung gaano karaming tao ang naiinggit at naiinggit sa Shedding Spiritual Pill ni Zhao Fang. Sa ilalim ng mga pandaman ng God's Spiritual Eye, nakita ni Zhao Fang ang mga pares ng pula at berdeng mga mata. Maging ang mga kalahok na disipulo ng parehong clan, tulad ni Yang Gan, Bei Moi, Quan Chen at kasamahan, ay naiinggit at naantig sa Shedding Spiritual Pill. Master, kakarating ko lang sa 6th sky kanina. Masyado bang padalos-dalos na kainin ang Shedding Spiritual Pill ngayon? Si Zhao Fang ay napakalmado at hindi nalinlang ng mga epekto ng Shedding Spiritual Pill. Ang pagsasama-sama ng paglilinang ng isang tao ay nag-ambag sa kadalian ng paglusot. Napakaganda ng pundasyon ni Zhao Fang sa Consolidated Realm at sa makatuwid, ang kanyang cultivation ay napaka-stable sa Ascended Realm. Ngunit sa pagkakataong ito, nakarating lang siya sa 6th sky ilang araw na ang nakalipas. Ang pagkain ng Shedding Spiritual Pill ngayon ay maaaring medyo minamadali. Si Kang Yuyo ay isang halimbawa. Ang kanyang buto ng Sword Intent ay kagagaling lang at ang kanyang isip ay nasugatan, kaya ang mga kapintasan na nagbigay kay Zhao Fang ng pagkakataon. Fenger,
hinahangaan ko ang katotohanan na hindi ka nalinlang ng mga panandaliang tagumpay. Ngumiti si First Elder at nakipagpalitan ng tingin sa Broken Moon Clan Master. Parehong tumango ang Broken Moon Clan Master at Granny Liuyo bilang papuri. Ang impresyon na ibinigay sa kanila ni Zhao Feng sa Floating Crest Trial ay masama at ngayon lang nila napagtanto kung gaano kalalim ang itinago ng kabataang ito para manalo sa Alliance Banquet. Martial Nephew Zhao Feng, napag-isipan mo na ang lahat ng aspeto, diba? Maaaring pataasin ng spiritual pill na ito ang iyong mga pagkakataong makapasok sa True Spirit Realm mula sa pinakamataas na antas ng Seventh Sky at sa makatuwid, naglalaman ito ng maraming enerhiya sa loob. Pagkatapos mong kainin ang tabletang ito, ilalagay namin ang aming mga puwersa sa iyong katawan upang pabagalin ang rate ng pagpapalabas ng enerhiya upang magkaroon ka ng mas maraming oras. Sabi ng Broken Moon Clan Master. Si Zhao Feng ay tumango. Ang Broken Moon Clan Master at ang kanyang master ay isasaalang-alang din ang kanyang naisip. Kaya naman, nang walang pag-aalinlangan, kinain niya ang shedding spiritual pill. Ang pagkilos na ito ay naging sanhi ng pananakit ng puso ng maraming tao at ang liwanag ng paninibugho sa kanilang mga mata ay nawala ng higit sa kalahati. Kung hindi pa nakain ni Zhao Feng ang shedding spiritual pill, may pagkakataon pa sila. Ngunit ngayon, kinain na ito ni Zhao Feng at wala na silang magagawa. Umupo ka, tutulungan ka naming pabagalin ang paglabas ng enerhiya. Babala ni Granny Liuyo. Naka-cross-legged si Zhao Feng sa lupa at naramdaman niyang may sumabog na kapangyarihan na kumalat sa kanyang mga buto at dugo. Naglalaman ito ng malamig na pakiramdam na naglakbay sa kanyang isipan. Ang una ay isang kapangyarihan na maaaring magpapataas ng lakas ng katawan ng isang tao at ang huli ay isang hindi nakikitang kapangyarihan na nagpapataas ng mga pandaman ni Zhao Feng. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang lahat ng kanyang acupuncture point na hininga at ang bulong ng lamig ay dumampi sa lahat ng dako. Shua! Ang kamalayan ni Zhao Feng ay tila umalis sa kanyang katawan at hinawakan ang Yuan Qi ng langit at lupa. Ang Yuan Qi ay naglalaman ng kapangyarihan ng apoy, hangin, at kidlat ni Zhao Feng. Ang interaksyon ng mga elementong ito ay nangyari sa Yuan Qi. Ang mga pandaman na ito ba ay kabilang sa True Spirit Realm? Sa bawat paghinga, naramdaman ni Zhao Feng na ang Yuan Qi ay nakikipag-ugnayan sa kanyang katawan at ang mga elemento ng kidlat at hangin ay napakalapit sa kanya. Naunawaan niya na ito ay isang panandaliang epekto na dala ng shedding spiritual pill at maaari nitong isara ang distansya sa pagitan nila ni Yuan Qi. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw na kasing laki ng palad ay lumitaw sa balikat ni Zhao Feng. Kasabay nito, tatlong malalakas na pinagmumulan ng enerhiya ang bumuhos sa katawan ni Zhao Feng na tumutunaw sa mga katangian ng pagpapagaling ng shedding spiritual pill at itinulak ang mga ito sa bawat sulok ng kanyang katawan. Ang mga pinagmumula ng enerhiya na ito ay tinawag na Qi ng True Spirit na kapareho ng True Force ngunit ginagamit ng mga nasa True Spirit Realm. Ang mga nasa True Spirit Realm ay sumailalim sa isang ebolusyon at maaaring makuha ang Yuan Qi ng langit at lupa para sa kanilang sarili. Maaari nilang mabuo ang Qi ng True Spirit, na mas mataas na grado kaysa True Force. Ang isang tipak ng Qi ng True Spirit ay maaaring agad na talunin ang 10 True Forces ng parehong dami. Ito ang pagkakaiba sa pagitan nila. Noong bumalik si Zhao Feng sa pamilya Zhao, ang isang maliit na butil ng kanyang True Force ay madaling napilayan ang paglilinang ni Yu Tianhua. Ito ang pagkakaiba sa kapangyarihan. Sa puntong ito, malinaw na hindi ibibigay ni Zhao Feng ang pagkakataong maranasan ang Qi ng True Spirit. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tamad na umupo sa balikat ni Zhao Feng at ang mga sizzle ng Qi of True Spirit ay hinayla palayo sa katawan ni Zhao Feng at hinihigop sa katawan nito. Ang eksenang ito ay nagulat kay First Elder, ang Clan Master at Granny Liuyo. Ang Qi ng True Spirit ay napakalakas at walang mga anyo ng buhay sa parehong antas, anumang pagsipsip ng Qi ng True Spirit ay maaaring magresulta sa pagkasira ng sarili. Ito ay katulad ng kung paano hindi makayanan ng isang martial artist sa Consolidated Realm ang True Force ng isang cultivator sa Ascended Realm. Ang isang maliit na butil ng True Force ay madaling makasira sa inner strength ng isang normal na martial artist. Ang Qi ng True Force ay pareho. Bukod sa mataas na kalidad, mayroon din itong kaunting kamalayan na konektado sa may-ari.
Nalaman din ni Zhao Feng na ang pagiging tugma ng Qi ng True Force at Yuan Qi ay napakataas. Maaaring gamitin ng mga eksperto sa True Spirit Realm ang Yuan Qi ng langit at lupa upang palakasin ng katawan ang kanilang sarili. Lumipas ang oras. Si Zhao Feng ay nakaupo pa rin at nakatuon sa pagdanas ng pagtaas ng mga pandama. Sa ilalim ng epekto ng shedding spiritual pill, maaari siyang pumasok sa isang ganap na bagong antas sa loob ng maikling panahon. Sa sandaling ito, kinokontrol ng kanyang God Spiritual ay ang bawat detalye ng kanyang katawan, kabilang ang pakikipag-ugnayan kay Yuan Qi. Kung mauunawaan niya ang prosesong ito, ang kanyang mga pagkakataong makapasok sa True Spirit Realm ay mas mataas kaysa sa iba. Ang First Elder at ang iba pa ay may nakitang kakaiba. Ang kapangyarihan ng bloodline sa katawan ni Zhao Feng ay kumislap ng Asher at tila hindi ito natatakot sa Qi ng True Spirit. Sa kabaligtaran, sinipsip nito ang ilan sa mga ito at ginawa itong potensyal ni Zhao Feng. Ang pusa at tao ay parehong misteryoso. Ang mga taong nanonood ay hindi nakikita ang mga pagbabagong nangyayari sa katawan ni Zhao Feng, ngunit nakikita nila na ang maliit na pas ang magnanakaw ay makakayanan ang Qi ng True Spirit, na lubhang nakakagulat. Makalipas ang isang oras, ang tumaas na sentido na nararanasan ni Zhao Feng ay nagsisimula ng maglaho. Kabisado na ng espiritual na mata ng Diyos ang mga detalye ng prosesong iyon. Higit pa rito, nalaman ni Zhao Feng na ang kanyang kasalukuyang mga pandama ay mas malakas kaysa dati. Lalo na ang pakikipag-ugnayan sa pagitan niya at ni Yuan Qi. Ito ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Tila nagawang i-connecta ni Zhao Feng ang kanyang True Force sa labas ng mundo at sumipsip ng Yuan Qi sa kanyang katawan, bagamat ang halaga ay napakaliit. Hindi masama, ang pangunawa ni Fenger ay maihahambing sa mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ang shedding spiritual pill ay talagang naaayon sa pangalan nito. Puno ng ngiti ang First Elder. Sa sandaling ito, ang mga katangian ng shedding spiritual pill sa katawan ni Zhao Feng ay nahahati sa ilang grupo at ang rate ng pagsipsip ay bumagal ng ilang beses. Ang bahagi nito ay naabsorb din ng kanyang bloodline, na naging potensyal. Ngunit kahit noon pa man, ilang beses na lumabas si Zhao Feng sa susunod na ilang oras. Ang kanyang katawan ay nabago at ang kanyang laman at buto ay naglalaman ng mas dalisay na buhay. Ang balat ni Zhao Feng ay puti ng kristal at mas malambot pa ito kaysa sa isang babae. Pagkatapos nitong shedding spiritual pill, higit sa 70% ng mga dumi sa loob ng kanyang katawan ay nailabas na. Tuktok ng Sixth Sky. Ang shedding spiritual pill ay talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mata. Sa loob lamang ng ilang oras, halos naabot na niya ang Seventh Sky at ang tunay na lakas sa kanyang katawan ay umaangkop sa kanyang paglilinang. May mga natitirang katangian ng panggamot na unti-unting nagbabago sa kanyang katawan. Fenger, sa loob ng 3 araw, mararating mo na ang Seventh Sky. Ang First Elder at ang iba pa ay binawi ang kanilang True Spirit Qi at ngumiti sa tagumpay. Ang bloodline at katawan ni Zhao Feng ay tila iba sa iba at maaari itong sumipsip ng higit pang mga nakapagpapagaling na katangian kaysa sa iba sa parehong paglilinang. Sa makatuwid, sina First Elder at ang iba pa ay hindi gumamit ng masyadong maraming enerhiya. Ito ang naging bentahe ng pagkakaroon ng magandang talento. Fenger, pupunta ka sa Dragon Concealing Lake para makakuha ng mga kaliwanagan mula sa Origin Core Ruins. Isa ito sa pinakamahalagang lugar sa lugar ng Sky Cloud Forest. Nagbabala ang First Elder. Bukod sa shedding spiritual pill, si Zhao Feng ay nagkaroon din ng malaking kapalaran na makapasok sa Origin Core Ruins. Kung may mauunawaan siya mula doon, ang mga benepisyo ay maaaring mas malaki pa kaysa sa shedding spiritual pill. Tumanggo si Zhao Feng at sinimulang pagsamahin ang kanyang cultivation habang naghihintay na pumasok sa ruins bukas. Nakakuha siya ng ilang mga insight mula sa mga labanan sa Alliance Banquet at pagkatapos kumain ng shedding spiritual pill at maranasan ang Qi ng True Spirit at Yuan Qi, kakailanganin ng ilang oras upang matuno ang lahat ng impormasyong ito. Mabuti na lang at nakopya niya sa kanyang isipan ang ilang mahahalagang tanawin at detalye. Ang kapangyarihan ng espiritual na mata ng Diyos sa pagkopya ay hindi limitado sa mga libro, maaari rin itong sumalamin sa mga tanawin at layunin. Siyempre, hindi kayang kopyahin ng kapangyarihang ito ang lahat.
Kung puno ng kaliwanagan ang eksena, mahirap kopyahin. Mabilis na lumipas ang oras at dumating na ang ikalawang araw. Ang enerhiya ni Zhao Feng ay umabot na sa rurok nito at ang kanyang paglilinang ay lumampas na kay Yang Gan. Ang limitasyon ng Sixth Sky. Hindi napigilan ni Zhao Feng na huminga ng malalim at ang mga mata ni First Elder at kasamahan. Naiilawan din. Tila nakakakuha si Zhao Feng ng mas maraming enerhiya kaysa sa inaakala nila. Tanging ang mga mata ni Haiyan Master ang kumikislap. Dinala ng mataas na autoridad ng Broken Moon Clan si Zhao Feng sa Dragon Concealing Lake dahil ang Origin Core Ruins ay nasa ilalim ng Dragon Concealing Lake. Ang 13 clans ay nangangailangan ng 3 eksperto sa True Mystic rank para gumawa ng pathway papunta sa Origin Core Ruins. Ang True Spirit Realm ay nahati sa 3 langit. Ang True Human rank, True Mystic rank at True Lord rank. Ang tunay na Mystic rank ay ang pangalawang langit at naintindihan na nila ang sarili nilang ugat ng mga Dao. Ang First Elder, na may pinakamataas na cultivation sa Broken Moon Clan, ay nasa tuktok lamang ng True Human rank. Sa Dragon Concealing Lake, ang 3 eksperto sa True Mystic rank ay lumutang sa himpapawid na parang wala silang timbang. Biglang sumigaw ang 3 at nagsimulang umagos ang Yuan Qi sa radius na 10 milya. Q. 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 3 sinag ng puti, lila at iskarlata na liwanag ang nakipag-ugnayan, na lumilikha ng 3 kulay na liwanag na bumaril sa kalangitan at lumikha ng spatial abyss na ilang milya ang haba sa ilalim ng lawa. Ang nangingibabaw na kapangyarihang iyon ay tila yumanig sa lupa at nagpayanig sa puso ng iba sa True Spirit Realm. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng mga nasa True Mystic rank at ang kapangyarihan ay tila lumampas sa mga limitasyon ng kalikasan.